79 days na lang bago magpasko. Ramdam na ang diwa ng Kapaskuhan sa Mala Winter Wonderland vibes na pasyalan sa San Fernando, Pampanga. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. White Christmas sa Pilipinas na may nagliliwanag na Christmas lights. Yan ang wonders of winters na tampok sa isang Christmas village sa San Fernando, Pampanga. Para ka nang bumisita sa North Pole, matutupad na ang wish mong makipag-selfie kay Santa at ma-enjoy ang artificial snow. I love snow! Pagsapit ng dilim, ang trademark na giant Christmas castle ang magpapaliwanag sa paligid. Makipag-bonding sa fantasy characters at Disney princesses. Parang Disneyland! Ano yung mga bata? Di lang suwak sa mga bagets, pati na rin sa mga foreigner. What you've got here is really great for a normal town and 50 pesos admission, it's really great. Di ka magugutom sa pamamasyal dahil nagkalat ang mga food stall. Kulang-kulang sa 1 milyong Christmas lights ang ikinalat sa buong Christmas village. Mga hundreds of thousands of lights o baka umabot pa tayo ng million kasi magdaragdag pa rin tayo dito. Gusto nating mag-iwan ng legasiya, dahil nga tayo ay tinagurian na Christmas capital ng Pilipinas. Bukas ang Christmas village alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi araw-araw. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Tara't magtampisaw sa isang ilog sa probinsya ng Antique kung saan ang mga batong makikita rito makukulay gaya ng rainbow. Sa mahigit na 6,000 ektaryang Sibalom Natural Park sa probinsya ng Antique, may dumadaloy na ilog kung saan ang mga batong makikita rito makukulay. May asul, pula, dilaw at lila. Ang Mount It River, kilala din sa bansag na Rainbow River. Maganda kasi yung mga bato dito. Pinasiyahan ako, hindi ko nakikita ito sa ibang lugar. Kaya ang architect na si Gil Rem, hindi pinalagpas na magpa-picture sa IG o Instagram worthy view. Na-miss talaga kami sa kulay noon. Pag-isipin namin na i-post ito sa social media, doon nalaman ng meron palang ganitong river sa amin. Pero bakit kaya naging ganito kakulay ang mga bato sa ilog na Mauit? Kuya Kim, bakit may mga kulay ang ibang bato? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang nakikita nating kulay ng mga bato dahil sa mga mineral na bumubuo rito. Habang ang kulay naman ng mga minerals nakadepende sa makikita nitong chemical element. Yung presence and yung amount ng certain elemental impurities ang nagbibigay ng kulay sa bawat mineral na makikita sa mga bato. Ang mga makukulay na bato namang Rainbow River, mga semi-precious stones o mga batong maaaring gamitin sa paggawa ng mga alahas. Pero hindi gaano kalaki ang halaga gaya ng quartz, jade at onyx. Most probably galing sa mineral-rich outcrops ng mga landforms katulad ng bundok na makikita malapit sa vicinity ng ilog. Sabi nila dahil daw rich in manganese yung bayan ng Sibalom kaya nagkaroon ng makukulay na mga bato. Pero dahil ang Sibalom Natural Park ay isang protected area, ang pagkuha ng mga bato mula sa ilog bawal na raw. Yung mga ibang makukulay na mga bato na andun sa downstream pwedeng kunin pero kapag hindi siya process, hindi din siya pwedeng lumabas ng bayan. Kung sa Antique, merong Rainbow River. Alam niyo ba kung saan matatagpuan ang tinaguriang Rainbow Mountain? Ito ang Vinicunca o Rainbow Mountain sa Peru. Tinatawag din ito ng mga locals na Montaña de Siete Colores o Mountain of Seven Colors. Ang mga kulay gaya ng yellow, pink, white, turquoise, brown at red na nagmimistulang mga bahaghari sa kabundukan ay dahil sa mga kombinasyon ng 14 na makukulay na mineral deposits na makikita sa bundok. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. BFF na agad ang turingan ni Glyza de Castro at Pokwang sa unang movie project nila together. Yan ang chika ni Lars Santiago. Malayo sa nakasanayang laugh trip na katatawanan ang bagong pelikula ni Glyza de Castro at Pokwang na Slay Zone, kung saan ang isa sa highlights, intense na pisikalan. Mapaghamon nga raw ang kanilang mga characters sa mystery thriller film na idinirect ni Louie Ignacio.
Ang surreal eh. Parang yun nga, hindi pa nagsisink in sa akin until nakita ko si Mamang nung story ko namin. Tapos nung naka-eksena ko na siya, oh my gosh, parang nginginig ako. Challenging din sa akin ito. And then, siyempre, nakakatrabaho mo si Glyza. Talagang ang mga eksena nito sa mga teleserye niya lagi nagtitrending. Aminin nyo yan. Nag-click daw kaagad ang dalawa kahit unang project pa lang nila ito together. Hindi kami nagko-comedy po dito. Yes. Maganda ang mga eksena, mahusay na bata ito. Ay, ibang klase ang mata ng batang ito. Ang mata nito ang mata talaga, nasa mata. Napakaalaga na, ang dami ng baon. Nag-iis pa kami doon. Tapos ang sarap ng mga kwento niya. Chichirya. Mga chichirya, ang dami ng baon. Meron siyang parang magic box. Ngayon pa lang, pinag-uusapan na ni Glyza at Pokwang ang pag-guest nila sa show ng isa't isa. Tuklak sa Itbulaga. Tawiran kami, tawiran. Oo, kanya-kanya. Excited! Itbulaga with Glyza. Magpo-prod po kami doon, mag-opening kami sa kanya-kanyang show. Yes. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Patay ang isang rider matapos sumalpok sa isa pang motorsiklo sa Lemery, Batangas. Base sa investigasyon, habang national highway na sakop ng barangay Tubigan ng rider, nasalpok umano nito ang motor sa kanyang harapan. Sugatan ng rider ang isa pang motorsiklo. Napagalamang walang lisensya ang nasawi. Kandidato sa pagkabarangay chairman sa Balamban, Cebu, patay sa pamaril. Nagulat na lang daw ang mga residente nang may umalingaw-ngaw na mga putok ng baril. Tama ng bala sa ulo ang ikinasawi ng biktima. Tukoy na raw ng pulisya ang pagkakakilanlan ng salarin. Local official sa Buena Vista, Bohol, pinagbabaril ng riding in tandem, patay. Pauwi na raw ang biktima ng mangyari ang krimen. Dead on arrival siya sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Handa raw ang Australia na ipahiram sa Pilipinas ang mga makabagong teknolohiya at paraan para masuri at masukat ang pinsala sa mga kinalbong coral reef sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Sa mga susunod na linggo, magsasagawa ang pamahalaan ng pagsasaliksik at assessment sa pagkasira ng mga coral sa Rosal Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea na inaangkin ng China kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa Lunes, kasama ang mga issue sa coral reef sa West Philippine Sea sa mga inaasahang pag-uusapan ng Department of Foreign Affairs at ng Secretary General ng International Seabed Authority o ISA. Organisasyon ito na nabuo sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pangunahing papel ang pagbabantay sa pagsasaliksik sa mga yamang dagat. Ang mga hakbang ng Pilipinas nais daw palakasin ng mga kaalyadong bansa gaya ng Australia. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines HKU, ipinaalam na nila sa ilang ahensya sa Pilipinas ang kahandaang ipagamit ang mga makabagong technology at paraan para masuri, masaliksik at masukat ang pinsala sa coral beds ng Pilipinas. We are looking to restore coral beds. We are looking to map your undersea beds to ensure that we can track the environmental damages and we can come up with policy responses to prevent that in partnership with you. Nakatakda ring isapinal ng Pilipinas at Australia ang mas pinalakas na maritime at defense cooperation na pag-uusapan ng mga kinatawan ng dalawang bansa sa Australia sa susunod na linggo. Nauna nang kinumpirma ng Pilipinas na binubuo na ang posibleng joint maritime cooperation ng Pilipinas, Australia, Japan at Amerika. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Isinusulong ang pagkakaroon ng special investigation ng Senado kaugnay sa pagbangga ng oil tanker sa bangka ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ang Senate Committee on Justice and Human Rights Chair Francis Tolentino, makakatulong ang investigasyon sa pagtatatag ng archipelagic sea lane o daanan ng mga barko para maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Tinitimbang pa raw ni Tolentino kung sisimulan na ang investigasyon. Hinihintay pa kasi ang final investigation report ng Marshall Islands.
Sa naturang bansa sa Pacific Ocean, nakarehistro ang fuel tanker na MV Pacific Ana na itinuturong nakabangga sa bangkang FB Dirin. Bigong matagpuan ng mga tauhan ng NBI si dating Bucor Chief Gerald Bantag sa pinaniniwalaang bahay nito sa Baguio City. NBI po, sa NBI. Isa-isang pinasok ng mga taga-NBI ang mga kwarto sa 6 na palapag na gusali sa bisa ng arrest warrant. Nakita ang ilang pinaniniwalaang gamit ni Bantag. Nasa likod naman ng gusali ang libingan ng kanyang mga kaanak. Magtutuloy-tuloy pa rin daw ang manhunt operation sa mga susunod na araw. Hinihikayat din ang sino mang may impormasyon sa kinaroroonan ni Bantag at Zulueta na tumawag lang sa hotline ng NBI NCR. Isang jeepney sa Zamboanga City ang may barker na literal na nagbabark. Yan ang fur baby na sumasabit sa biyahe ng kanyang fur daddy. At yan ang usapang pets ni Bernadette Reyes. Matatawag ang inyong pansin ng jeep na ito sa Zamboanga City dahil tila may literal na barker sa bubong. Meet Kibul, ang sanggang dikit fur baby ng jeepney driver na si Samuel Ruelo. Kung ang talent ng ibang pet ay fetch, aba, si Kibul, balancing. Trip niyang gawin yan sa bubong ng jeep ng kanyang fur daddy. No quiere le afuera, quiere la calentamiento, le cachene frío, vale, takore, na amo que le quiere. Na tapos ni na techo con el arriba. Na quiere le na arriba techo. Alegre sa tamila con este. Ang cute sila con este iro. Kay sabi, mambalance sa arriba. Umiiyak daw kasi si Kibul kapag naiiwan sa bahay, kaya ay sinasama na lang niya sa pamamasada. Don't worry naman daw dahil tuwing tanghali, ibinababa niya si Kibul sa front seat. Sanay na raw sa tao si Kibul at bukod sa safe ride, hatid din daw nila ang mapangiti ang mga pasahero. Alalay naman sa pagmamaneho ang kanyang fur dad na driver, sweet lover. Thank you namin sila din palangga yang kuan di iro. Como tan también sila tan video. Thank you to kanila. Sa Coronadal City, fashion show naman ang paandar. Mahigit 100 fur babies ang rumampa. May nagbihis ng lion, tiger, rhinoceros, panda, crocodile, giraffe at iba pang mga hayop. Bahagi din ng aktibidad ang free rabies vaccination, deworming, castration at paglalagay ng microchip sa mga aso. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sige, okay lang daw. Okay lang. Oh, pwede. Sakto sa pag-uusapan natin. Kasi medyo throwback tayo ng konti. Ano bang ayaw mong subject nung nag-aaral ka pa, Ivan? Like many kids, math. Takot ako sa math. Natatakot talaga ako. Kinakabahan sa numbers, ako. ayaw mo na numbers. Okay. Parang nauunahan ako ng sindak pag math. Ay, naku. Depende rin kasi, no? Depende minsan yan sa teacher eh. Ako PE. Bakit naman? Nakakasindak. May yun tutor ako doon. Yung masaya, di ba? Laro yun eh. Depende rin for most kids, sa kakayahan. Pero kasi, Ivan, math din usually ang sagot ng ilang mga natin nakausap. May isang engineer na content creator. Gusto sana yung baguhin yan. Actually, pwede naman sigurong yung approach baguhin. May tips din siya kung paano mas mapapadali ang pag-aaral ng math. At yan ang pampagood vibes ni Von Aquino. Ano ang least favorite subject mo noon? Basta more on math po. Hindi po ako magaling sa math eh. 25 times 5. 25 times 5. Kinakabahan ako. Caught off guard. 125. On! Hindi po ako magaling sa math, kaya hindi ko siya gusto at all. 25 times 5. Hindi ako. Next question, please. Pero kung marami ang kilala niyong ilag sa math, ito namang 31-year-old electronics engineer na si Isaiah James Maling o IJ, love ang math. Mabilis siyang nakakapag-solve ng multiplication problem. So ngayon, ito-challenge naman natin si IJ sa isang multiplication. Nag-isip ako ng random 8 digits at imumultiply niya ito sa 25. So, ready ka na ba, IJ? Ready na po, Miss Von. Okay, go! So, ang tanong is 31,249,625 multiplied by 25. So, yung magiging sagot natin is 7, 8, 1,
2, 4, 1, 8, 7, 5. So that's 781,241,875. Okay, ito yung sagot sa calculator. Tama yung sagot niya. Ang galing! At sa panahon ng social media, ginawa niyang content ang pagtuturo ng math lessons. Square root of 2 squared. Therefore, the correct answer is 300 square feet. That's simple it is. Sobrang nag-enjoy po ako kasi napaka-interactive po ng mga audience. At the same time, alam ko na natututo sila kasi dun sa live po namin, so kumbaga God-given talent po siya na I have to share to everyone. Achiever sa school si IJ at nationwide math champion din sa MTOP college level noong 2011. Proud na proud ako dyan sa panganay ko yun kasi elementary days pa lang niya, bata pa yun, nakikipag-competition na yan. Nagbibigay na yan sa amin ng suporta. Payo niya sa mga hirap sa math, maghanap ng motivation at mag-practice lang na mag-practice. Disiplina, sipag, tiyaga, tsaka focus po. Yun po yung pinaka-importanting trait para gumaling sa math. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Gento, world domination is real. Grabing swag ang ipinakita ni Do Hyang at So Jong-won ng K-pop group na Treasure habang sinasayaw ang Gento ng P-pop group na SB19. Hindi rin nagpahuli sa pagsayaw si Taeyong ng NCT habang suot ang kanyang all-white outfit. Sino naman kaya ang susunod na idol na makikigento? Looking like a goddess si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa kanyang official headshot photos. Suot niya ang kanyang pearly white top with matching yellow pearl accessories. Ipinost ito ni D sa kanyang Instagram kung saan inanunsyo niyang nagsisimula na ang voting para sa Miss Universe 2023 Coronation Night sa El Salvador sa November 18. Dumalo sina Sparkle Artists at Anak TV Ambassador Sofia Pablo at Allen Ansay sa isang symposium ng Anak TV. Paalala nila dapat maging smart sa paggamit ng social media. Mag-ingat sa mga pinapanood na content. Huwag magbabad sa gadgets at makibonding sa pamilya. Kabilang sa mga tinalakay sa symposium ang media literacy. Nagkaroon din ng program screening ang iba't ibang palabas kabilang na ang Pinasarap at Aha ng GMA Network. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.